Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, 19 sa 24 na senador ang pumabor sa mosyon na i-archive o isantabi muna ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Nakadidismayang pangyayari ito para sa mga nananawagan ng accountability o pagpapanagot sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno. Pero hindi na ito kagulat-gulat, kapanalig. Noong Miyerkules, halos 5 oras na nag-debate ang mga senador kung tuluyan na bang i-dismiss ang impeachment case matapos sabihin ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment. Pero linawin nating hindi inaabswelto ng kataas-taasang hukom si VP Sara. May mga mali lang daw na prosesong ginawa ang Kongreso. Para sa kilalang kaalyado ng Vice Presidente na si Senador Rodante Marcoleta, hilaw na hilaw ang impeachment complaint na ipinasa ng Kamara sa Senado. Dahil dito, dapat lamang na sundin daw ng Senado ang Korte Suprema at tuluyan ng ibasura ang reklamo. Pero para naman sa mga senador na pinaninindigan ng tungkulin ng Senado na litisin si Vice President Sara, kailangan hintayin kung ano ang magiging sagot ng Korte Suprema sa motion for reconsideration na inihain ng mga kongresista. Sa huli, pinalitan ni Senador Marcoleta ang kanyang motion. Sa halip na motion to dismiss, motion to archive na lamang ang kanyang inihain sa plenaryo. Pinili ng mas maraming senador ang huli. Sa isang demokrasya, malinaw ang hatian ng kapangyarihan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. Alam po natin yan. Kasama sa kapangyarihang ito ang bantayan ang isa't isa para walang umabuso at walang gumagamit sa kanilang pwesto para sa pangsariling interes lamang. Ang impeachment ay isang paraan para panagutin ang mga opisyal sa ehekutibo at hudikatura. Politikal ito dahil pagbabantay sa kapangyarihan ang layunin ng impeachment. Pero hindi maiiwasang maiugnay ito sa mga personalidad at mga iba't ibang alyansa. Kitang-kita natin ito sa nangyari sa Senado. Bilang sagot sa mga grupong nananawagan na papanugutin si VP Sara sa patong-patong na paglabag sa kanyang tungkulin, sinabi ni Senate President Cheese Escudero na baka naman kontra lamang sila sa Vice Presidente. Baka hindi naman accountability ang habol nila, baka hindi naman sila para sa pagtatanggol sa saligang batas. Baka sadyang kinamumuhian lang nila si VP Sara. Kung hindi raw si VP Sara ang pinagtutuunan ng impeachment, ganoon pa rin ba ang kanilang posisyon? Angkop ding itanong ang mga ito sa kanya at sa iba pang senador. Para ba sila sa pagtatanggol sa ating saligang batas? O baka naman para sila sa kanilang kakampi sa politika? Baka para sila sa pagpapatuloy ng baluktot na gawain sa pamahalaan? Baka may pinagtatakpan din silang maaaring mabisto kung itutuloy ang tinatawag na impeachment. Malinaw sa ating saligang batas na nasa kamay ng Kongreso ang pagpapanagot sa mga matataas na opisyal ng gobyernong hindi maipaliwanag kung paano nila ginasta ang pera ng bayan. Malinaw na tungkulin ng Kongresong siyasatin ang mga hindi maikakailang nagbabanta sa buhay ng iba. Kongreso ang may obligasyon na ituwid ang pamamahalang may itinatago, may pinapaboran, at may layuning hatiin ang mga mamamayan. Sa ginawang pang-archive ng Senado sa impeachment complaint para alamin at isiniwalat ang katotohanan sa mga reklamo kay VP Sara, abay tinalikuran nito ang mga tungkuling ating nabanggit. May tuturing isang political corruption. Ang political corruption, kapanalig, o katiwalaan sa politika ay kahinaan ng isang demokratikong sistema. Bakit po? Ayon sa mga panlipunang turo ng simbahan, ipinagkakatulo nito ang ating mga pinahahalagahang mabuti
bilang isang lipunan at ang hangarin nating manaig ang katarungan. Mga kapanalig, sa kabila ng mga nangyayaring ito sa ating politika, patuloy nating idalangin ang mga namumuno sa atin upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Paalaala yan sa unang sulat ni Timoteo 2:2. Ipagdasal natin ang ating bayan. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Tayo po'y manalig sa Diyos na kumikilos sa konsyensya ng bawat nilikha. Lalo na konsyensya ng bawat Katoliko. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C. Pascual. Veritas Editorial.